sakit sa tuwina, may tapang para sa hustisya. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang Matatanda ang lumagda sa dalawang Memorandum of Agreements ang Presidential Task Force on Media Security at Public Attorney's Office para sa pagpapaunlad at pagpapalawig ng malayang pamamahayag at mapangalagaan ang karapatang pantao ng ating media journalists and practitioners. Ito ay ang magkatuwang na pagsasagawa ng Media Security Task Force at PAO ng Media Summit sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas at ang pagkakaloob ng free legal assistance sa mga work-related na mga kaso, partikular na ang libel at cyber libel. Kaya naman sa ginanap na NCR 2023 Nationwide Media Summit na may temang Promoting a Free and Responsible Press Towards a Safer Media Community, kitang-kita ang matibay na partnership ng dalawang ahensya. Ako po ay lubos na nagalak sapagkat nagkaroon ng ganitong initiative ang Presidential Task Force on Media Security na binuo ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. At ito nga ay pinangungunahan ng ating kapatid kaibigan, Paul Gutierrez. At sapagkat ito po ay napapanahon upang maproteksyonan hindi lamang ang kaligtasan, kundi maging ang buhay ng ating mga kapatid, kapuso, kapamilya, kaibigan sa media. Ito po'y panimula pa lamang ng mga serye ng mga pagtitipon na inihanda po ng PTFOM sa pakikipagtulungan po ng Public Attorney's Office. Ang next leg po natin ay sa Davao Region sa susunod na buwan. And then meron po tayo sa Tagaytay for the Southern Luzon leg. And then meron din po tayo sa Subic area sa darating na pagtatapos ng taon. Nagpahayag naman ng pasasalamat si PCO Assistant Secretary for Special Concerns and International Media Affairs Michelle Andre del Rosario sa tulong at suporta ng Public Attorney's Office. Allow me also to acknowledge and express our sincere and deep gratitude to our valued partner, the Public Attorney's Office. Their unwavering support and commitment to this endeavor are truly commendable. PAO's offer of free consultations to media members experiencing threats and harassment is a shining example of interagency cooperation, and it reflects our collective dedication to protect the rights and well-being of our journalists. Hinimok ni PAO Chief Persida Acosta na huwag daanin sa dahas kung may galit sa mga media practitioners kung nasasagasaan, bagkus daanin ito sa tamang proseso ng batas. Gayon naman dapat rin na may alam sa batas ang mga nasa media para hindi rin maabuso ang freedom of the press. Kaya sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito sa mga nasasagasaan. Huwag naman po ganon. Meron pong batas, may korte, may piskalya, umaandar po ang legal processes. Kung may sama ng loob sa ating mga kapatid sa media, daanin po sa legal na pamamaraan. At hindi sa pamamagitan ng armas o dahas. Mangunguna, makakasama sa misyong pangarap ng masa. Walang uurong maiiwan, lahat tayo ay sasagana. Halina at magkaisa na, kapit kamay tayo, lahat na mamahalin. Bayan na kay ganda, hanggang wakas ay sama-sama. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang kaunlaray malasap. Pilipinas, isulong ang magandang bukas. Magandang bukas. Para sa #PalaNews, ako po si Geraldine Ranyes, Katarungan laban sa kahirapan.